Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang araw rin po sa lahat ng ating manonood, Musliman o hindi. Ngayon po ay ating pang-17 araw at welcome sa araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang profile ko para sa mga naunang part ng ating pagbabasa. Hinihikayat ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Itutuloy po natin ito sa Surah Al-Imran pa rin, o ang pamilya ni Imran, sa verse 31. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihin, O Muhammad, kung kayo ay nagmamahal kay Allah, ay sundin ninyo ako at mamahalin kayo ni Allah at patatawarin ang inyong mga kasalanan. Si Allah ay mapagpatawad at maawain. Sabihin, O Muhammad, sundin ninyo si Allah at ang sugo. Kung kayo ay tatalikod, ay tunay na hindi minamahal ni Allah ang mga hindi nananampalataya. Tunay na si Allah ay naghirang kina Adan at Noah at sa pamilya ni Abraham at ang pamilya ni Imran sa lahat ng nilikha. Mga ina po na ang iba ay mula sa kanila. Si Allah ay nakaririnig at nakaalam. Nang sinabi ng asawa ni Imran, Aking Panginoon, tunay na ako ay namanata sa iyo ng sanggol sa aking sinapupunan bilang panata. Kaya tanggapin mo ito mula sa akin. Tunay na ikaw ang nakaririnig at nakaalam. Subalit nang siya ay nanganak, ay sinabi niya, Aking Panginoon, ako ay nanganak ng isang sanggol na babae. Si Allah ang higit na nakaalam kung ano ang kanyang isinilang. Ang lalaki ay hindi katulad ng babae. Tunay na ako ay nagpangalan sa kanya bilang Maria. At tunay na pinapakupkop ko siya sa iyo at ang kanyang mga inapo mula sa Satanas na isinumpa. Tinanggap ito ng kanyang Panginoon mula sa kanya ng mabuting pagtanggap at dinulot niya na siya ay lumaki ng maayos. Inalagaan siya ni Zacarias. Tuwinang dadalaw sa kanya si Zacarias sa kanyang puok dasalan, ay natatagpuan niya rito ang mga biyaya. Sinabi niya, O Maria, saan nanggaling ang mga ito? Sinabi niya, ito ay mula kay Allah. Tunay na si Allah ay nagtutustos sa sino mang kanyang naisin ng walang pagtutuos. Dahil dito, ay nanalangin si Zacarias sa kanyang Panginoon at nagsabing, Aking Panginoon, biyayaan mo ako mula sa iyo ng anak na mabuti. Tunay na ikaw ay nakaririnig ng mga panalangin. Tinawag siya ng mga anghel habang siya ay nakatayo na nagdarasal sa puok dasalan. Si Allah ay nagbibigay sa iyo ng magandang balita tungkol kay Yahya, Juan, na nagpapatunay sa salitang mula kay Allah, na si Jesus na anak ni Maria. Si Juan ay marangal, malayo sa kalaswaan at isang propeta na kabilang sa matutuwid. Sinabi niya, Aking Panginoon, paanong ako ay magkakaroon ng anak na lalaki samantalang ako ay matanda na at ang aking asawa ay baog? Ang anghel ay nagsabi, Ganoon si Allah, ginagawa niya ang kanyang naisin. Sinabi niya, Panginoon ko, bigyan mo ako ng palatandaan. Sinabi niya, ang iyong palatandaan ay hindi mo magagawang makipag-usap sa mga tao sa loob ng 3 araw, liban na lamang sa mga senyas. Alalahanin mo ang iyong Panginoon ng madalas at dakilain siya sa gabi at umaga. Nang sinabi ng mga anghel, O Maria, tunay na si Allah ay naghirang sa iyo, nagdalisay sa iyo, at naghirang sa iyo sa lahat ng kababaihan, sa lahat ng nilikha. O Maria, maging masunurin sa iyong Panginoon, magpatira pa at yumukod kasama ang mga nakayukod. Yaon ay mula sa mga balitang nalilingid
na ipinahayag namin sa iyo, O Muhammad. Ikaw ay hindi nila kasama nang sila ay nagpalabunutan ng mga panulat kung sino ang mangangalaga kay Maria. Hindi ka rin nila kasama nang sila ay nagtalo-talo tungkol dito. Nang sinabi ng maanghel, O Maria, tunay na si Allah ay nagbibigay ng magandang balita sa iyo ng salita mula sa Kanya. Ang utos niya na mangyari at ito ay mangyayari nga. At ang pangalan niya ay ang Mesaya, si Jesus, anak ni Maria, marangal sa mundong ito at sa kabilang buhay at kabilang sa malalapit kay Allah. Siya ay makikipag-usap sa mga tao mula sa kuna at sa pagtanda ay siya ay kabilang sa matutuwid. Sinabi ni Maria, Panginoon ko, paano ako magkakaroon ng anak na wala namang nakagalaw sa akin na tao? Sinabi ng anghel, ganoon si Allah, nililikha niya ang anumang naisin niya. Kapag ninais niyang pangyarihin ng isang bagay, ay sasabihin lamang niyang mangyari at ito ay mangyayari nga. Siya ay magtuturo sa kanya ng aklat at kaalaman, gayon din ang Torah at Ebanghelyo. Siya ay magiging sugo sa angkan ng Israel na nagsasabing, Ako ay dumating sa inyo na may dalang tanda mula sa inyong Panginoon. Ako ay gagawa para sa inyo mula sa putik ng hugis ibon at hihingahan ko ito. At ito ay magiging ibon sa pahintulot ni Allah. Ako ay gagamot sa bulag, sa kitongin, at ako ay bubuhay sa patay sa pahintulot ni Allah. Ipaalam ko sa inyo kung ano ang inyong kinakain at itinatago sa inyong mga bahay. Tunay na ito ay tanda sa inyo kung kayo ay mananampalataya. Ako ay isinugo upang patotohanan ang nauna sa akin mula sa Torah at pahihintulutan para sa inyo ang ilang ipinagbabawal sa inyo. Dumating ako sa inyo na may dalang tanda mula sa inyong Panginoon, kaya katakutan ninyo si Allah at sundin ninyo ako. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah, bukas po ay ating pagpapatuloy ang karugtong. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Ngayon din pala, tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.